Sapul sa pagmumuka, mga kababayan, si Lorong Ligaw. Backfire na naman. Tama naman po yung reaksyon. Kasi nung launching ng Bagong Pilipinas, nandun kami ni Messi sa Quirino Grandstand kasi na imbita tayo ng Palasyo Malacanang. Ito nga, nabigyan kami ni Mrs. ng sombrero ng Bagong Pilipinas. Pumunta doon si Inday mga pasado alas 4 ng hapon. Afterwards, mga kababayan, lumipad pa Davao. Nandun naman sa prayer rally ng Nausog. Ang panawagan po, mga kababayan, Marcos resign, at doon pinagmumura ng kanyang tatay habang audiensya yung ating Pangulong Bongbong Marcos at sinabing bangag. May adik tayong Pangulo, Presidente, lahat ng masasamang salita at may panawagan pa sa Armed Forces at PNP, destabilization po na malinaw. Ngayon, si Inday pa yung may lakas ng loob na magsulat ng parto ng libro na ang titulo, Pagtataksil daw ng isang kaibigan. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Tagumpay mga kababayan, yung promotion Inday ng kanyang libro tungkol sa Kwago at Lorong Ligaw. Naligaw papunta China. Igawan niya na talaga Mr. Maravillas. Kaya aros, na-stress na sa'yo yung mga berding loro. Napansin ko nga, kinukuyog po yung timeline ko ng mga ng mga supporters ng berding lorong ligaw, naligaw pa China. Kung ano po yung mga pinagsasabi. Tulad ng kanilang leader, makita niya Mr. Maravillas, tagumpay yung promotion. Nag-announce si Inday, may parto na agad. Yung libro, nang sabi mga kababayan, yung una yung isang kaibigan. Ngayon, may bagong title po, yung parto ng kanyang libro. Ang titulo po, Ang Pagtataksil ng Isang Kaibigan. Nakatulong po yung budgeteering ni Riz Ontiveros. Na-curious yung ating mga mamamayang Filipino. Nag-viral po sa social media. Yung lorong ligaw ni Inday. Kaya lalong na-inspire, mga kababayan, nag-announce na ng parto. Ito po yung announcement Republic of the Philippines, Office of the Vice President. Pahayag ukol sa paninirang puri gamit ang aligasyong plagiarism o pangungupya. Biglang naglabasan po yung mga research. Ni-research po, kopyang-kopya niya doon sa kwentong oli ni Andy Ronton. Pati yung mga characters po, yung mga pictures po ni Inday na Kwago at Loro, copy-paste. Kinahoy lang. Kinahoy lang mga kababayan. Pagkatapos, pababudgetan sa ating gobyerno ng 10 million pesos at na-inspire pa siya. Hindi nagpa-sindak si Inday sa Senado. Lalo nang gigil. Nagsusulat na ngayon ng parto. Another 10 million pa ganyan. Ayan po si Inday Sumusulat na naman si Inday ng bagong aklat, Isang Kaibigan Parto, na papagastusan na naman ng 10 million mula sa bulsa ng mga mamamayan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan yung papel. Brown paper po yung ginagamit ni Inday na sinusulatan niya.
Di ba? Parang yung pangpunas yata sa Witpo. Ano ang gusto niyong pamagat para sa kwento na to? May pamagat na nga po. Ayan o, sabi dito, pahayag ukol sa paninirang puri gamit ang aligasyong plagiarism. Mga kababayan, napakadaling sumulat ng maikling kwento batay sa sariling karanasan. Hindi na kailangang mangopya pa. Ang proyekto ay para mahikayat ang mga bata na mahalin ang pagbabasa at sumulat ng sariling kwento. Hindi ang libro ang problema ng bayan, kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng ating kabataan. Abangan ninyo ang susunod kong isusulat na libro tungkol sa pagtataksil ng isang kaibigan. Syukran. Sara Duterte, Vice President of the Philippines, August 21, 2024. May nag-react po. Sabi po ni Marvin Torre, kapal talaga ng face mo, Sara Duterte. Anong pagtataksil ng isang kaibigan ang sinasabi mo? Sino bang kasama sa rally na ang kapatid mo ay nananawagan ng pagre-resign ng Pangulo? At sinong papalit? Di ba ikaw? Sino ang taksil na habang nasa gabinete ka, inandun ka sa mga taong gustong magpatalsik sa Pangulo? Ni hindi nga nagsasalita ng anumang masamang salita ang Pangulo sa'yo at sa pamilya habang sila panay ang paninira. Sino ngang taksil? Harap ka nga sa salamin. Sapul sa pagmumuka, mga kababayan, si Lurong Ligaw. Backfire na naman. Tama naman po yung reaksyon. Kasi nung launching ng Bagong Pilipinas, nandun kami ni Messi sa Quirino Grandstand kasi na imbita tayo ng Palasyo Malacanang. Ito nga nabigyan kami ni Mrs. ng sombrero ng Bagong Pilipinas. Pumunta doon si Inday mga pasado alas 4 ng hapon. Afterwards, mga kababayan, lumipad pa Davao. Nandun naman sa prayer rally ng nausog. Ang panawagan po, mga kababayan, Marcos resign, at doon pinagmumura ng kanyang tatay habang audiensya yung ating Pangulong Bongbong Marcos at sinabing bangag. May adik tayong Pangulo, Presidente, lahat ng masasamang salita at may panawagan pa sa Armed Forces at PNP, destabilization po na malinaw. Ngayon, si Inday pa yung may lakas ng loob na magsulat ng parto ng libro na ang titulo, Pagtataksil daw ng isang kaibigan. So tama yung nag-react. Kumarap ka nga sa salamin kung sino ang totoong taksil. Yan po si Inday napicturan. Sabi rito, Sara attends Bagong Pilipinas kick-off rally in Manila. Tapos anti-chat sa prayer rally in Davao. Sabay po sila. Sinabayan ni Digong ng tatay niya. Ayan Maisog rally. Nandun siya. Ito, I think sa Liwasang Bonifacio ito. Yung ating Pangulo nasa official visit, official travel yung ating Pangulo sa Amerika yata yun o sa Europe. Si Inday nandun, mga kababayan, sa Liwasang Bonifacio. Nagsiselfie-selfie at ini-interview ng mainstream media, mga kababayan. Inapoint pa sa dyan ng ating Pangulo na caretaker. Pero habang caretaker siya, ang panawagan ng rally ng mga nausog sa Liwasang Bonifacio, Marcos resign. Doon pa nag-announce, mga kababayan, si Harry Roque na hinihintay lang nila yung go signal para lusubin na yung Palasyo Malacanang. Sino ngayon ang taksil na kaibigan? Kayo ni Tim ka? Kasama ka ng official family, DepEd Secretary. Hindi pa siya nagre-resign noon. Kaya nga nasakta ng todo si Mrs. Lisa Marcos. Kaya pagbalik po ni Lisa Marcos, nagpa-interview na kay Katonik para ilabas niya yung sama ng loob. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi nagsasalita.
May narinig kayong masasamang salita galing sa ating Pangulo? Wala. Hanggang ngayon po, nasigi po ang banat ni Inday. Wala kayong narinig mula sa bibig ng ating Pangulo. Wala kayong narinig mula sa bibig ni Speaker Martin Romualdez. Tanong, sino ngayon ang traidor? Sino ngayon ang taksil na kaibigan? Tama po, mga kababayan? Talaga niya, Mr. Maravillas, parang China. Binabaliktad yung lahat ng kwento. Birds of the same feather po. Tama. Yung China po, sila yung pumasok sa ating territory. Sila yung nangharas. Sila yung nananakit. May naputulan na nga po ng daliri sa atin. Ngayon, yung latest po, binangga yung ating vessel. Pero ang kwento po sa kanila doon sa Beijing, tayo ang agresor. Kasi pumasok tayo sa ating territory. Tayo daw, mga kababayan, ay pumapasok sa ating teritoryo. Siyempre, teritoryo natin. Teritoryo daw nila. Sila yung pabiktim po. Sila na yung nangbangga. Sila yung nag-water cannon. Sila yung nanakit. Sila yung may creeping invasion sa atin. Tayo pa yung mali. Ganon din mga kababayan si Inday. Sila yung naninira yung pamilya niya, walang tigil sa paninira. Kampanya pa lang noon, tinawag na bangag yung ating then candidate Bongbong Marcos. Tinawag na weak leader kung ano-ano pa. May baggage niya yan. Tapos nang makaupo, manalo yung ating Pangulo, biglang nangyari mga kababayan, yung attempt na kudita po sa Congress. Gustong patalsikin si Martin Romualdez, pumalit po si GMA na kanilang katrupa para mawala yung proteksyon ng ating Pangulo, pwedeng ma-impeach. Doon nagsimula mga kababayan ang kwentong yan. Then siyempre, nag-react si Martin, dinimote si GMA, nagalit si Inday. Tinawag na tambalos-los yung Speaker of the House. Although hindi man niya pinangalanan. Ayun, napunta na sa pagtanggal ng confidential funds. The rest is history. Ngayon, mga kababayan, sino yung gustong mag-perpetuate sa power na sinasabi nila? Na 2 years pa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinagtatangkaan na nila. Mulat sa pulpa, pinagtangkaan na. Mula sa Congress, sa posisyon ni Martin Romualdez. Hindi man po tanga yung ating Pangulo at si Martin Romualdez na hindi makalata. Nagsumbong yung mga congressmen ng plano ng mga original members ng bandang The Platters. Pero just the same, wala tayong narinig sa ating Pangulong Bongbong Marcos na masasama. Pero siyempre, may mga ginagawa na mga aksyon to protect the position yung ibinigay sa kanyang mandato ng ating mga mamamayang Pilipino na gustong agawin po. Alangan man po pauulit pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang tulad na ginawa ng mga traidor sa kanilang pamilya nung it's a people power 2, a people power 1 pala. So, they have the experience, painful experience mga kababayan. Tama? Kaya malabo po yung narrative nila na yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez gusto pong mag-perpetuate sa power. Malinaw po na sila. Imagine, 2 years pa lang, gusto nang gawing acting president ni Harry Roque, si Inday. Kasi daw, bangag yung ating Pangulong Bongbong Marcos at dapat na magparehab. What? Ganon. Iba kita niya, Mr. Maravillas, gusto nilang magmadali. Alam na po ninyo na yung dictate ng China. Pangalawa, nagsipagsingawan na po, umalingasaw na yung kung ano-anong mga anomalya ng past administration na ngayon po iniimbestiga ng Congress at ng Senado. Alam na ninyo yung sa Pugo, yung sa war on drugs, yung binulgar mga kababayan ni Jimmy Gumban at yung banta mga kababayan ng ICC na kung saan mga kababayan wala man dito kinalaman yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang lahat ng itong controversy na kanilang kinasadlakan, sila po yung may gawa. Tama?
Ngayon, ito yung mga sabi nga dito sa amin sa Bicol, balubagi iniinday, mga kwento-kwento niya na bunga ng imagination ng kanyang pamilya. Ayan po, mga kababayan, pakinggan ninyo. So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa, o President, kung hindi maluto yung tsa-tsa nila. Depende ma'am sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung maayos naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Ano nga ba si... So, pinalalabas ninda yung pagtatanong mga kababayan ni Risa Ontiveros tungkol sa kanyang budget sa Office of the Vice President. Hindi maayos. Ang hindi maayos, yung kanyang sagot po, balagbag. Kasimple-simpleng tanong. Hindi niya masagot. Iba-iba yung pinagsasabi niya, malayo doon sa tanong. Kaya tama yung desisyon po ng... tama yung proposal po ni Risa. Tanggalin po yung budget na yon sa item na yon. Unang-una, yung ibang mga items doon, other than yung 10 million para sa libro, na wala man pakinabangan po, yung ating mga kabataan kasi... political propaganda niya po. Bakit mo anya na Mr. Marabillan sa sabing political propaganda niya? Malinaw po. Ginawan nga po ng political jingle na. Yan may political jingle po. Kaya lang hindi ko pwedeng i-play sa inyo. Baka kaya yung political jingle. Baka ma-copyright tayo. Post ito ng kanilang die-hard supporter na si MJ Kiambao Reyes. Sabi diyan, para po sa lahat ng mga readers ko na nagtatanong kung saan nakakabili ng libro ni BP Inday. Sara, sorry po pero hindi pa raw ito for sale at di pa available commercially sa bookstore. I am sharing this instead. You will be able to read and appreciate the content. By the way, sa mga gumagawa ng issue ng plagiarism, mahiya at umayos nga kayo. Funny how you can claim plagiarism when you have not even read any of the two books. I read both books at sobrang layo ng storyline and characters. Ngayon, mga kababayan, sabi niya dito, ang kwento ng isang kaibigan ay inspired by Inday's own experience. Sa istorya ng isang kaibigan, may isang puno ng mangga, may uwak, tikling, kalapati na may bagyo, may kalbo, may kalungkutan, may kagutuman. But in the end of the day, may isang loro na hindi siya iniwan sa panahon ng unos. Tapos ginawa ng video mga kababayan na may jingle siya, may kanta. Ito po siya, kanta siya. Yung mismong text ng libro, ginawang kanta. Kung ano yung maririnig po ninyo during the campaign, ng political jingle, gano'n na gano'n. Sabi nga natin, ano pakinabang ng ating mga kabataan na gagastusan po ng 10 million from the taxes of the Filipino people sa buhay po ni Inday na pinoproject na isa siyang totoong kaibigan, na baliktad po yung kanyang ginagawa sa kanyang kaibigan na ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna po ng calamity, iniwan niya yung ating bansa habang yung kanyang kaibigan lumosong sa baha. Di ba lahat baliktad po? Tapos yan nasa Germany, yung kaibigan niya, inaaliposta mga kababayan ng kanyang mga kasama. Tapos sumama siya doon sa rally ng mga umaaliposta sa kanyang kaibigan. Tapos pinalalabas, ang nagtaksil po yung kanyang kaibigan.
Di ba mga kababayan, lahat baliktad? Tapos, charge to the taxes of the Filipino people yung budget sa printing. Nasaan ang hustisya, Inday? Gagamitin mo pa yung pera namin para sa political propaganda mo? Di kung gusto mo, pwede mo mang gawin. Dapat galing sa bulsa mo, personal. Hindi galing sa bulsa namin. Tama? O ito yung sabi ni Risa Ontiveros. Kasi nagtatanong ako una ng mukhang duplication ng appropriations for programs na gustong gawin ng kanyang opisina, pero katulad, so parang duplicating yung mga kasalukuyan ng mga programa ng mga departamento. And by the way, hindi ito yung unang pagkakataon na ni-raise ko yung issue yan. So, hindi pwedeng sabihin ngayon lang. Na-raise ko na rin yan dati, no, sa NTF-LCAC na, andyan naman na yung ganito at ganyang department, gumagawa ng ganyang mga programa in partnership sa mga LGU. So, bakit hindi dun na lang sa mga departments ilagak? Same principle dito sa OVP. At least nung simula, ang sagot niya ay magbabaw daw siya sa wisdom ng Kongreso kaugnay ng budget. Bagamat may pitik siya dun sa isang department na political daw. Yung pangalawang tanong ko, hindi na siya nagbabow down sa with wisdom of the Senate. At ang tinanong ko lang naman ay very fair din dahil may 100 million peso worth na programa, yung kanyang opisina, tungkol sa pagmumudmod ng mga 1 million bags sa mga bata sa mga hard-to-reach communities at may kasamang tree planting. At ang itinanong ko ay yung 10 million peso item within that 100 million peso program budget na magdidistribute ng isang libro na siya ang sumulat pero gagamitin ang government funds, ang taxpayers' money para ipamudmod. So, napakatamang at tingin ko dapat lamang natanong, pero gano'n ang naging sagot niya. Well, first of all, at sinabi ko naman ito kay Chair Grace, at the proper time, magpo-propose ako ng amendment na yung mga items para sa mukhang duplicating programs ng kanyang opisina ay i-realign kung pwede doon sa mga departamento na may ganyang na mga programa or at the very least within OVP pero earmarked na magre-request lang ang OVP doon sa departamentong may ganyang programa na para ma-authorize gamitin sa ganyang programa ng departamentong yun. Kulang na nga yung, masikip na nga yung fiscal space natin at laging kulang ang pera ng ating mga departamento, lalo na sa ganyang mga social protection programs. So tama naman po yung sinasabi ni Senator Risa Ontiveros. Biglang nagtantrums na naman si Inday. Di ba? Pero maganda yung kanyang ginagawa. Itong mga ginagawa ni Inday. Para po, lalo nating makaliskisan ang designated survivor na gustong patakbuhin for president sa 2028. Di ba? Kung bagay ba o hindi. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga-Denmark, ito India National. Ito naman yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapay po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot.
food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.